Isa akong many akis na PE teacher. Kasi araw-araw, tinititigan ko ang magaganda kong katrabaho. Pero isang araw, habang nagslaslat ako sa opisina, bigla kong napansin yung cursor. Lumabas sa screen. Di kaya dahil sa sobrang pagod ko kagabi. Kaya ako nag-hallucinate, walang kamalay-malay kong ginalaw at kinlik yung mouse. Biglang gumulong sa sahig yung baso. Sobrang na-excite ako, kayang kontrolin ng mouse na to. Ang mga bagay sa totoong buhay. Ito na yung tinatawag nilang telekinesis. Sakto namang, napatingin ako, sa magandang grade level head na hindi kalayuan sa kin. Dahan-dahan kong ginalaw ang cursor. Papunta sa ilalim ng lamesa ni ma'am. Tapos, tinapat ko sa maganda niyang paa at dahan-daang nag-click. Dahil sa biglaang pangangati, nagulat si ma'am. Agad niyang hinubad ang high heels niya para kamutin yung paa. Nang makita ko yun, lalo akong ginanahan. Kaya sunod-sunod ko siyang kinlik. This time, buong katawan na ni ma'am ang namimilipit. At namula pa ang mukha niya. Muntik na akong balinguy-nguyin sa nakita ko. Grabe, ang galing ng gamit na to. Ang saya, pinaglaruan ko siya hanggang sa namumula na siyang tumakbo papuntang CR. Saka ko lang sinubukan ng ibang functions ng mouse. Dinalaw ko ang cursor papunta. Sa 10,000 pisong kakakuha ko lang sa ATM. Tapos, bihasa ko itong kinlik. May biglang lumitaw na option. Katulad ng nasa computer. Agad-agad akong nag-copy-paste. Pagkalipas ng 1 segundo, biglang may lumitaw na isang bagkos ng pera. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Totoo nga, sobrang saya ko. Dahil alam kong malapit ko nang maabot ang rurok ng tagumpay. Magiging CEO. Makakapag-asawa ng mayaman at maganda. Pero sa sumunod na segundo, biglang napansin ko, ang serial number sa mga pera, na magkapareho pala talaga. Kumuha pa ako ng ibang piraso. Pero pareho pa rin ang lumabas. Ibig sabihin, puro peke lang ang mga ito. Kapag ginamit ko ang mga ito, siguradong mahuhuli at makukulong ako balang araw. Paano na ako biglang yayaman nito? Wala na akong ibang magagawa. Kahit labag sa loob ko, itinutok ko ang cursor sa mga pera. At pagkatapos ay pinindot ang delete. Pagkatapos nyun, nagsimula na akong mag-eksperimento ng husto. Itinutok ko ang mouse sa isang ballpen. Isang mabilis na copy at paste. At sa sumunod na segundo, may lumitaw na agad na isa pang ballpen sa harap ko. Kinuha ko ang nakupyang ballpen at sinubukang magsulat sa papel. Wala talagang pinagkaiba sa orihinal na ballpen. Habang abala ako sa pagtetest, ang magandang head namin, ay hindi ko na malayang nakatayo na pala sa likuran ko. At dahil tutok na tutok ako sa pagsubok ng bagong feature ng mouse, hindi ko na nagawang isara ang nilalaro ko sa computer. Wang Kai, nagbubulakbul ka na naman. Pangatlong beses mo na itong ginagawa ngayong buwan. Gusto mo pa bang magtrabaho rito o hindi na? Pagkasabi niyon, akmang sisibunutan niya ako para kaladkarin. Pero mabilis kong nahawakan ang kamay niya. Hindi ko akalain na bigla siyang magagalit ng husto. Hoy, ang lakas na ng loob mong lumaban ha. Wang Kai, maniwala ka, ipapatalsik kita sa principal. Sige, gawin mo. Ay pa-fire mo ako. Akala mo naman natatakot ako sa iyo. Aba, talagang sumasagot ka na ha. Wang Kai, lumalaki na yata ang ulo mo. Magta-30 taon ka na, pero wala ka pa ring sariling bahay, walang kotse, at wala ring ipon. Kahit girlfriend nga, wala ka. Araw-araw kang nagtitiyaga sa kakarampot na 3,000 pisong sahod. Tapos may gana ka pang sigawan ako ng ganyan. Hindi nga talaga siya nagsisinungaling. Kasi naman, tatay niya ang mismong principal. Dahil sa mga sinabi niya, muntik nang sumabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Bawat salita ng babaeng to, parang sinasaksak ang puso ko. Kung dati lang, siguradong luluhod ako para aminin ang kasalanan ko. Pero ngayon, hawak ko na ang makapangyarihang mouse na to. Sa tingin mo, hahayaan ko pang matakot sa isang babaeng tulad mo? Habang nagsasalita, hindi ko na malayan na nakatutok na pala ang mouse cursor sa magandang direktora. Pagkatapos kong mag-right click, pinigilan ko ang sarili kong pindutin ang copy. Detalye. Ano naman kaya to? Sa isang click lang ng daliri ko. Sa sumunod na sandali, biglang lumabas ang kumpletong impormasyon ni Chuyu. Teka, kaya palang ipakita ng mouse na to pati impormasyon ng tao. Ayos, ito na naman ang isang bagong paraan para yumaman. Hoy, kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Tumigil ka nga sa panggugulo mo. Hindi mo ba nakikita yung pag-uugali mo? At saka, sasabihin ko sa'yo, malapit na akong yumaman ng todo. Pagdating ng araw, magkakaroon ako ng mag-agarang sasakyan at titira sa mansyon. Baka sakali pag-isipan ko pang kunin kang sekretarya ko. Haha, hey, Wang Kai, gusto mo ba akong mamatay sa kitatawa? Sa ugali mong yan, wala kang mararating pagkaalis mo sa eskwelahan. Tandaan mo to, Wang Kai, kung darating talaga ang araw na yon,
Maniwala ka't sa hindi, luluhod ako sa harap mo at aaminin kong talo ako. Oh, teka lang. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Dare mo. Agad kong kinuha ang cellphone ko at binuksan ang video recorder. Itinutok ko ito sa magandang direktora na laging sumusulpot sa isip ko tuwing may gantimpala. Ikaw, sige ba, bakit hindi? Ako, si Chuyu, ang nagsasabi nito. Na kapag umalis na ang wangkay na yan sa eskwelahan, kung talagang darating ang araw na magkakaroon siya ng mag-agarang sasakyan at titira sa mansyon, diretso akong luluhod sa harap niya para kantahan siya ng Conquer. Sige, 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 sinabi mo yan, ha? Tandaan ko yan. Nakatingin ang lahat, ha? Kayo ang magiging testigo ko pagdating ng araw. Pinatay ko ang cellphone ko. Hindi ko binigyan ng pagkakataon yung magandang direktora na yun na kumontra. Diretso kong inihagis ang teacher's ID ko sa mesa. Chuyu, maghintay ka lang. Pagkalipas ng ilang araw, sasanduan ka ni Kuya pauwi sakay ng Cullinan. Kantahan mo si Kuya ng Conquer. Habang ang magandang direktora ay nakatingin ng may pandidiri. At may halong pagkabigla, payabang akong nagmamadaling lumabas ng faculty office. Pagkalabas ko ng gate ng eskwelahan, dumiretso ako sa pinakamalapit na antique market. Dahil kanina lang, naisip ko na kung paano ako kikita ng pera. Dahil kayang ipakita ng mouse ko ang mga detalye ng isang bagay. E di wala nang tatalo sa akin sa pag-authenticate ng mga antique. Dala-dala itong mouse kong may cheat. Mabilis akong naglakad papunta sa Panjeyuan Antique Market. Habang tinitingnan ng siksik ang mga stall sa buong kalye. Sa paningin ko, para itong isang minahan ng ginto na naghihintay lang mahukay. Nagpanggap akong naglalakad-lakad lang. Habang ang mga daliri ko'y nasa loob ng aking bulsa. Lihim na kinokontrol ang cursor ng mouse. Ako lang ang nakakakita. Maliksing gumagalaw pabalik-balik ang cursor sa totoong mundo. Sinusuri ang bawat gamit sa mga stall. Bakit puro peke ang mga ito? Misteryosong libro. Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Ano to? Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Bigla akong natuwa. Dahil sa excitement, mabilis akong lumapit. Pero bago ko pa man maabot para kunin, naunahan ako ng isang lalaki sa tabi ko. Sinunggaban niya ang kahon na gawa sa kahoy. Basta na lang niyang binuksan ang takip nito. Bigla, isang jade seal na may ukit na dragon. Biglang lumitaw sa harap ng lahat. Oy, ang ganda nitong jade seal ah. Magkano to? Hehe, talas ng mata niyo boss. Tingnan niyo tong nakasulat sa ilalim. Inatasan ng langit, mabuhay ng matagal at masagana. Ito ang maalamat na heirloom seal of the realm. Purong-purong materyales ng Hishibi to. Kung gusto nyo, 100,000 na lang. Ang heirloom seal ng Hishibi. Ang lakas din ng loob ng tinderong to ah. Kung totoong heirloom seal to, baka ang tinderong ito na mismo ang umupo sa trono at naging emperador. Hamak na bato lang to na kinulayan sa pabrika. Delikado to, kapag madalas mahawakan, baka magkaroon pa ng sakit sa balat. Sa madaling salita, itong bagay na to, kahit utu-uto, hindi bibili nito. Ay swipe mo na ang card. Sige po, eto na, pakiingatan nyo po ah. Naka-jackpot kayo ngayong araw, boss. Grabe may bumili talaga. Ubus na pati ang huling pag-asa ko. Paano na yung kahon na tinitingnan ko? O mas tamang sabihin paano na yung libro sa loob ng kahon? Eto na po, kunin nyo na. Kahit mukhang luma at sira-sira na tong kahon. Siguradong tunay na antigo at kayamanan din to. Dahil magaan ang loob ko sa inyong dalawa. Ibibigay ko na to sa inyo ng libre. Haha, maraming salamat po. Refactoring, pag-improve sa disenyo ng mga nakasulat na code. Boss, antigo na rin ba ang tawag sa bagay na to? Nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Hindi ba modernong libro lang to? Bakit sabi ng cursor, nagkakahalaga to ng eksaktong 100 milyon? Nagkamali kaya ang pag-detect ng cursor ko? Hihihi, ginamit lang naman yan na pampatong sa ilalim eh. Syempre, ang magandang jade, dapat may kapantay na patungan. Hehe, ginagamit nyo lang tong basurang to na pampatong sa aking mahalagang jade seal. Hindi ba madudumihan lang ang mamahalin kong jade nito? Itapon na lang to sa basurahan para sa akin. Mauna na ako, boss. Pwede ko bang makita tong libro? Isa-isa niyang nilitratuhan at binuklat ang bawat pahina ng buong libro. Wala ring napansing kakaiba ang boss sa mga ikan-ikilos niya. Tutoy, dahan-dahan lang sa paghawak. Tunay na antigo to, no? Boss, mukhang nasisiraan ka na yata ng bait dahil sa pera. Nakatatak naman sa likod nito ang petsa kung kailan ito nilathala. Noong 1 taon lang to inilabas. Bakit tinitingnan mo pa rin kung ganoon? Computer science po ang kinukuha kong kurso. Di ba tamang-tama to sa kurso ko? O sige na, boss. Magkano ba ang benta mo sa librong to? Noong nakita ng boss na interesado talaga ako, bigla siyang nagduda sa akin. Hinablat niya itong muli at sinuring maigi ang bawat pahina. Hala, sobrang tuso rin talaga ng matandang to. Wala naman sigurong napansin na kalokohan to.
Huwag mong sabihing hindi ang libro ang nagkakahalaga ng 100 milyon, kundi ang selyong nakasingit sa loob nito. Habang kabado kong pinagmamasdan ang bawat galaw ng boss, bigla na lang niyang ibinato pabalik sa akin ang libro. Oh, heto, kunin mo na sa halagang 300 piso. Agad ko namang niskan ang code at nagbayad. Mukhang tungkol sa coding ang librong binili ni Tutoy. Posible kayang isa itong rare o out of print na libro. Anong rare? Mabibili lang yan sa mga bookstore ng mura, no? Hoy, tingnan nyo, tawa siya ng tawa oh. Siguradong may kakaiba sa librong yan. Tutoy, naka-jackpot ka ba? Teka, bawal muna akong tumawa. Saka na ako magdiriwang kapag naiuwi ko na ang libro. Kitang-kita naman na wala talagang halaga ang mismong libro. Ibig sabihin, ang halagang 100 milyon na yon ay siguradong nakatago sa loob ng librong ito. Cheng. Wala man lang kahit anong sulat o marka. Malinaw na malinaw ang bawat nilalaman nito. May hinahanap siguro siya sa loob ng libro. May nakatago kayang kayamanan sa loob nito. Teka lang, parang may mali. Kakahalongkat lang ni boss kanina, di ba? Wala naman siyang nakitang kahit ano. Ano ba talaga ang bagay na ito? Huwag mong sabihing isa itong code-breaking puzzle. Baka naman nagtatago ang 100 milyon sa likod ng mga letra at numerong ito. Atat na atat siyang malaman kung para saan ang mga numerong ito. Hoy, bata, interesado ako sa librong hawak mo. Pwede mo bang ibenta sa akin? May ganito rin akong libro sa bahay eh. Ha, gusto mong ibenta ko sa iyo ito? Ha ha ha, bakit ngayon mo lang naisip ang bumili? Kung kailan nakita ko na ang serye ng mga numerong ito. Tsaka ka biglang susulpot para bumili. Gustong gusto ko talaga ang librong iyan. Magkano ba ang gusto mong presyo? Sa tingin mo, bata, magkano ang tamang halaga para rito? 1 milyon. Bibilhin mo ba? Walang problema. Libro lang naman ito eh. 1 milyon iyon, pare. Sira na ba ang ulo mo? Kung handa ka ng ibenta, magtransaksyon na tayo ngayon din. Parang hindi naman kailangan. Hamak na bulok na libro lang naman ito. Sa tingin ko, gustong makalamang ng lalaking ito. Siguradong hindi ordinaryo ang librong ito. Sa tingin nyo ba tanga ang taong kayang maglabas ng 1 milyon ng ganoon lang para sa isang libro? May punto ka riyan. Pero wala naman talagang espesyal sa librong ito eh. Iba ang tinitira ng taong ito, hindi ang libro. Ito ang talagang habol mo, di ba? Hindi sumagot ang lalaking nakasalamin. Pero halatang halata na tama ang hula ko. Ang habol niya talaga ay ang mga numerong ito. Dito na nagiging kainahinala ang lahat. Maglalabas ka ng 1 milyon para lang sa isang serye ng characters. Hayagan ko na ngang ipinakita ito sa lahat ah. Kitang-kita na ng lahat ng tao rito ang mga character na ito. Kailangan mo pa bang gumastos para rito? At lalo na't handa kang magbayad ng 1 milyon. Bilhin ang isang serye ng mga simbolo na nakita na ng napakaraming tao. Ibig sabihin nito, ang halaga ng mga simbolong ito ay siguradong higit pa sa 1 milyon. Pagkatapos marinig ng lalaking nakasalamin ang sinabi ko, bigla siyang kinabahan ng husto. Alam niyang masyado siyang naging atet kanina. Hindi niya dapat binanggit agad ang ganoong kataas na presyo. At lalong hindi niya dapat ipinahalata na sobrang interesado siya sa librong ito. Ang resulta, ako patuloy ang nakahalata na may kakaiba. Masyado ka lang nag-iisip, ay ho. Talagang gustong-gusto ko lang ang librong to. Walang kinalaman yan sa mga simbolong yan. At saka, hindi pa rin ako sigurado kung bibilhin ko ba. Ganito na lang, ay ho. Ay flip mo ang bawat pahina. Titingnan ko ang mga susunod na nilalaman. Kung pareho ba ang laman nito sa mga librong inilathala ngayon. Kung pareho lang din ang laman. Wala na itong halaga para kolektahin. Ang diskarte mong yan. Kahit 800 metro ang layo, rinig na rinig ko. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Ang habol mo talaga ay itong mga simbolo. Pero itong mga simbolong to ay nakita na ng napakaraming tao. Kahit gaano pa kahalaga ang bagay na ito. Dahil napakarami nang nakakita. Sa totoo lang, dapat ay wala na itong gaanong halaga. Pero pinipilit mo akong i-flip ang mga susunod na pahina. Kung ganoon, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may mga katulad pang simbolo sa mga susunod na pahina. Nang makumpirma ko ang hinalang iyon, siniguro kong ako lang ang malinaw na makakakita sa nilalaman. Sinimulan kong isa-isahin ang mga pahina. Pagkalipas ng mahigit 20 pahina, sa blankong espasyo sa itaas, mayroon ding isang serye ng mga simbolo na isinulat gamit ang ballpen. Ano ba talaga to? Ay ho, pwede mong basahin ng malakas. Tutulungan kitang ID code. Anong tingin mo sakin, tanga? Akala mo ba hindi ko mahuhulaan kahit di mo sabihin? Sa dami ng mga matang nakatingin dito, ikaw lang mag-isa ang nakaintindi. Palagi na lang ako ang nakakalamang sa iba. Wala pang sino man ang nakaisa sa akin. Bata, huwag ka munang magmadali. Tatanong ko sa tatay ko. Programmer din yun gaya ko. Siguradong maiintindihan niya to. Programmer din ako. Pero ang mga karakter na yan, hindi naman mukhang code. Medyo gabi na rin.
Maghahanap muna ako ng matatambayan para makapagpahinga. Sige na, magsiuwi na kayo. Paalis na sana ako, pero mukhang may mga taong hindi mapakali. Gaya na lang nung lalaking nakasalamin. Ang iba naman, nagsimula na talagang tumawag sa telepono. Sa sandaling ito, sa loob ng isang marangyang mansyon sa Thompson Hippen. Si Zhao Gao, na isang partner sa isang tanyag na AI tech company, ay kasalukuyang sinusubukan ng produktong sarili nilang gawa. Bakas sa mukha niya ang pagkayamot matapos maabala ng isang tawag. Lao Zhao, tulungan mo naman akong alamin kung anong ibig sabihin ng mga karakter na to. Nagkakahalaga raw ang bagay na to ng 1,000,000 piso. Wala ka na ba talagang magawa sa buhay? May time testing akong produkto rito. Hehe, ikaw lang naman kasi ang kilala kong bigatin pagdating sa programming. Wala namang ibang nakakaintindi nito rito. Ay send mo na rito at nang matingnan ko. Huwag mong ibababa ang telepono. Binuksan ni Zhao Gao ang mensahe. Pagkakita sa mga karakter na ipinadala sa kanya. Isang tingin pa lang, parang pamilyar na ito sa kanya. Kanino mo nakuha ang mga karakter na to? Kinopya ko lang sa isang programming book. Sabihin mo muna sa akin, ano ba to? Mukhang interesante to. Toong una, parang pamilyar lang. Hindi ako sigurado, pero dahil sinabi mong galing yan sa isang programming book, nasa 70 hanggang 80% ang katiyakan ko. Sabihin mo na kasi, bilis. Malaki ang tsansa na ang mga karakter na to ay public key ng Bitcoin. Bitcoin, sigurado ka ba? 70 hanggang 80% sigurado. Madali lang naman tong kumpirmahin. Sandali lang, hintayin mo ako. Pagkatapos magsalita, binaba niya agad ang tawag. Binuksan ang browser, nag-login sa official website. Random niyang TinyPay ang mga karakter na ito. Grabe, may mahigit 280 Bitcoin pala sa loob. 200 lang, ang kaunti naman yan. Bro, parang awa mo na, igalaw mo naman yung napakamahal mong kamay. Mag-search ka muna sa internet kung magkano ang presyo ng Bitcoin bago ka magsalita, pwede ba? Huwag mo nang pagpahingurin ang sarili mo sa pag-check. Ang presyo ng Bitcoin ngayon ay 60,000 bawat isa. 280 i-multiply mo sa 60,000. Isipin mo kung magkano lahat yan. Grabe, ang mahal pala. Kung 280 yan, hindi ba nasa 16,000,000, 920,000 yan? 16,920,000, bro. Yung 60,000 na yun ay US dollars. Hindi yun Chinese yuan. Anak ng dollars pala yun. Kung i-convert sa exchange rate ngayon, higit 100,000,000 piso yan. Hay nako, hindi mo talaga mage gets. Bilisan mo, lumabas ka na. Magkita tayo sa airport. Isama mo na rin si Konzi at ang iba pa. Anong gagawin natin sa airport? Gawan natin ng paraan para mabili ang librong ito. Mas mabilis, mas mabuti. Kailangan nating maunahan ang iba na mabili ito. Maunahan natin siya bago pa niya malaman na Bitcoin public key pala ito. Bilhin na natin. Lao Zhao, kapag nakuha na natin ang public key na to, makukuha na ba natin yung mahigit 100,000,000 na yun? Hindi pa. Sa Bitcoin, may tinatawag na public key at private key. Kailangan din ng address para gumana. Halimbawa, ang public key ay parang bank card na ginagamit natin. Ito yung pwede mong ipakita sa kadil mo. Ang bank card ay nagsisilbing address naman, na kailangan sa pag-transfer ng Bitcoin. At ang private key naman ang nagsisilbing pin ng bank card mo. Naiintindihan mo naman ang sinasabi ko, di ba? Kaya bibili pa rin tayo. Hindi ba parang pagpapakatanga lang yun? 1,000,000 piso para sa pagkakataong ito. Hinding-hindi ka lugi rito. Kinabukasan, maagang maaga pa. Bumangon na ako sa kama. Kinuskus ko muna ang mga mata kong inaantok pa. Pagkatapos magayos at magsipilyo, dinala ko na ang libro sa bag ko. Umaba ako para mag-almusal, at dumiretso na agad sa Panjeyuan. Habang nakatulala ako sandali, may 2 taxi na huminto sa tabi ng kalsada. 8 lalaki ang bumaba mula sa mga sasakyan. Pagtingala ko, halata pa ang pagkalito sa aking mga mata. Magandang araw po, Ginoo. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Zhao Gao. Kilala niyo ba ako? Nakita kita kahapon sa Panjeyuan nung binili mo ang librong yun. Interesado kami doon sa librong nabili mo sa bangkita. Interesado talaga kami. Mas mabuti siguro kung lumipat tayo ng lugar. At maupo para makapag-usap tayo ng maayos. Pinuntahan niyo ba ako para sa mga simbolo na yun? Tama ka. At sa sandaling iyon, may ilan pang taxi na huminto sa paligid. May mga tao uling bumaba. At agad nila akong hinarap. Mabilis silang lumapit sa akin. Hello po, Ginoo. Sa loob lang ng ilang minuto, napalibutan na ako ng 12 ng tao. Malinaw na hindi sila ordinaryong mga tao lang. Sa katunayan nga, nararamdaman ko na silang lahat ay mga bigatin sa kani-kanilang larangan. At kasabay nito, siguradong alam nilang lahat kung ano ang kahulugan ng mga simbolong yun. Ako na lang ba talaga ang walang kaalam-alam? Hoy,
Kaibigan, yayaman ka na. Higit sa 100 milyon ang halaga niyan. Tol, yung librong binili mo kahapon sa bangkita. Yung nakasulat doon, Bitcoin Public Key yun. Huwag na huwag mong ibebenta yung libro. Kahit anong mangyari, huwag mong ibenta. Ang mga taong to, gusto lang makalamang sayo. Yung unang dumating, si Zhao Gao yun. Partner siya sa Super AI. Yung katabi niya, mukhang sikat na vlogger. At yung nasa kaliwa naman, partner sa isang tech company. Sabi ko na nga ba, bakit naguunahan ang mga bigating opisyal mula sa ibang bansa? Wala silang kibo, akala ko hindi nila napansin. Yun pala, lahat sila nakita yun. Kaya pala nagkakandara pa silang lahat para makakuha ng murang deal. Sige na, magsiuwi na kayo. Hindi po binibenta ang librong to. Mister, wala ka namang mapapala kung itatago mo lang yan. Ano sa tingin mo sa 2 milyong piso? 3 milyong piso, mister. Isa ka rin sa mga gustong manlamang, no? Hindi mo lang siguro binibenta dahil hindi pa abot ang presyong gusto mo. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi kung magkano ang presyong gusto mo? Haha, wala naman talagang dapat itago rito. Sige, lulubusin ko na at sasabihin ko ng diretso. Ang serye ng mga karakter na yun ay ang address ng Bitcoin Public Key. Mister, mukhang hindi ka masyadong pamilyar sa Bitcoin. Hayaan mong bigyan kita ng maikling paliwanag tungkol dito. Totoo yun, wala talaga akong masyadong alam. Sige, makikinig ako. Ano yun? Sa Bitcoin, mayroong tinatawag na public key at private key. Ang serye ng mga letra at numero kahapon, yun ang public key. Basta't mayroon kang public key, kahit sino ay pwedeng makita ang impormasyong nakapaloob doon. Kasama na rito ang record ng lahat ng transaction. Pati na rin ang dami ng Bitcoin sa account na yun. Kung ganoon, siguradong natingnan nyo na ang impormasyon sa public key na to. Nakita nyo ba kung ilan ang laman? 280 piraso. Ngayon, ang presyo ng Bitcoin ay $60,000 bawat isa. Pero impormasyon lang yan na makukuha mo gamit ang public key. Kung gusto mo itong maangkin ng tuluyan, kailangan mo ng private key. At kapag wala ang private key,